pinangalanan ni Boss Anjo yung mga kabit ni Tito Soto daw ho, mga bossing. Base po ito kay Anjo Iliana, mga kababayan, no? O eto, kabit, o eto daw, Ready na kayo, ito na po yung sasabihin. Ayan dahil nga daw po pangako ni Anjo Iliana, mga boss chief sir, na sabihin kung sino yung mga kabit nitong si Tito Soto, eto na, papangalanan na daw ho, mga bossing. Walang mabibigla walang magugulat. Ma'am BMB, Mama Labs, naku, laos na, walang kwenta. Kasi siguro ang akala ni Anjo Iliana nung sa umpisa, no? Ayos, no? Malaki pala yung revenue doon sa pag ang usapin politika. Subukan ko nga, try ko nga si Tito Sen. Kumbaga, hindi sinanto si Tito Sen. Kahit kaibigan ko pa ng 21 years na magkasama kami nito sa Itbulaga, bahala sa buhay niya. Basta, bibira ako sa kanya. Para may kitain. Tsaka isa pa daw nabigyan daw to ng trabaho ni Jinggoy Estrada. Alam niyo naman po si Tito Sen bilang Senate President, mga kababayan. Si Tito Sen bilang Senate President, ay kahit na mga senador pa yung madawit diyan sa mga flood control at sa mga ghost project na yan, ituloy ang investigasyon. Gustong malaman ang katotohanan para sa bayan. Ganyan po kasi. Di ba? Kaya siguro, ayaw mong ipahinto yung iniimbestigahan si boss ko, na si Jinggoy, O sige, babanat ako sa'yo. Tito Sen, baka gusto mong sabihin yung mga baka gusto mong sabihin yung mga kabit mo. Ganyan ang dali ni Anjo. Pakinggan nyo ho, mga bossing, ito, mismong papangalanan ni Anjo Iliana yung mga di umano nakabit daw ni Senator Tito Soto, mga bossing. As I promise, sasabihin ko na po yung unang kabit. At ang pangalan niya ay si... Andali lang. Hindi, may music kasi. Baka ma-copyright tayo. Kaya kailangan magsalita ako ng konti bago magtuloy-tuloy ng 9 na segundo yung music. Ang kabit ay si... Rudolph. Rudolph? Kabit daw si Rudolph? Sandali, lalaki. Ano yung bading si Tito Soto? Kakabit ng lalaki? Si Rudolph daw ang kabit? Putik na yan. Kailangan natin ng paliwanag kay Anjo Iliana. Bakit Rudolph? Lalaki? Pwede. Hindi, may mga animals kasi na Rudolph. May mga animals daw na Rudolph. Sabi ni Ginger Cat, ginawa pambakla si Tito Sen Sabi ni Virgie Badjola, sabi ni Laos na kaya KSP kulang sa pera. Si Rudolph daw Paano paliwanag ni Anjo dito? Si Rudolph, siya po yung kabit na nakakabit dun sa sleigh ni Santa Claus. Ayun. Putik na yan. Dahil po magpapasko na, mga kababayan, si Rudolph daw po, yung reindeer ni Santa Claus, dahil nakakabit. Dahil daw po nakakabit doon sa sleigh ni Santa Claus, mga kababayan, si Rudolph. Kaya si Rudolph daw po ang kabit ni Tito Sen. Anak ng putik na yan. Anjo, alam mo, nadismaya ako sa iyo. Bakit? Akala ko madami ka pang pasabog Bakit to? Sabi ko sa inyo, pag kinukontent to, itong Tito Soto at Anjo Iliana, mga boss, ang taas po ng revenue Tapos biglang ganito, si Rudolph, ang kabit ni Senator Tito Soto. Aba, Anjo, yung mga DDS, umaasa na sa iyo. Yung mga DDS, pinagpo-post na. Yung sinasabi. Kasi nga, galit sila kay Tito Soto. Bakit po sila galit kay Tito Soto? Kasi nga po, si Tito Soto gusto matuloy yung impeachment ni Sara Duterte. Hindi po dahil pinepersonal, kundi po dahil gusto niyang malaman nating lahat, mga bossing, yung yung kasagutan kung ano ba talaga ang nangyari.
kung nalustay ba talaga yung pera ng bayan na confidential fund. So, tapos biglang hype na po yung mga DDS, mga bossing. Hype na hype po yung mga DDS. No, ay, Tito Soto, may kabit ka pala eh. Oh, ay, Tito Soto, ganito pala pagkatao mo eh. Oh, tapos ang maririnig, putrages, si Rudolph. Anjo, kanta mo nga sila. Oo, tama. Yung humihila. Oo, siya yung humihila. Kaya siya po yung kabit. Kaya pala kabit. Yung mga DDS, habil lang yaka, Anjo, ginago mo kami. Ang saya-saya na namin kasi may issue kay Tito Soto tapos si Rudolph. Kanta mo na lang sila, Anjo. Bet. Okay. Buti ba kantahin natin? Sige. Rudolph the Red-Nosed Nose reindeer. has very shiny. no. Di ba? Kinantahan pa kayo mga DDS. Nako. Dismayado na naman yung mga DDS. Nilalaro lang pala kayo ni Anjo Iliana. Oh. And You ever saw it. you It goes. all Of the other reindeer. Sabi siguro ng mga DDS, akala ko okay na. Malamang ho, mga bossing, Chief Amo Sir, hindi po iboto itong si Anjo Iliana ng mga DDS. Bakit? Bakit? Mark, wala naman 2028 pa yung election Bakit mo naman nasabing hindi iboboto ng mga DDS si Anjo Iliana? Kasi mga kababayan, eto nga even na 2025 pa lang ang taon ngayon, Ako akong BDS at nangangampanya na itong si Anjo Iliana. Nagpapahiwatig na po. Siyempre, senador po ang tatakbuhin, mga boss Chief Amo Sir. Pagka senado ang tatakbuhin, mga kababayan, kailangan yan at least mga 3 taon bago yung eleksyon. Nagkukukuda ka na dyan. Nagpapasikat ka na. Isa na daw po siyang DDS. Mga DDS, boto nyo ang kukunin nito. Kaya lang, dinismaya kayo. Dinismaya kayo, mga DDS, na ang sabi, meron daw kabit si Tito Soto. Tapos yung pala si Rudolph lang. Iboboto nyo pa ba to, mga DDS? LD Channel, pumunta si Sara Sayad sa Angono. Ay, expect nyo, lagi naman pong naggagalayan. Di ba? Game! Anjo! Banata mo yung banata mo. Sabihin mo yung tunay na pagkatao mo. Isa ka na pong ganap na... isa na po akong BDS at susuportahan ko. Tumakbo man akong senador o hindi, si Vice President Sara Duterte. Yan. May inaasam pala kaya biglang nagpasikat. Ganyan talaga mga kababayan. Kapag kayong nasyonal ang tatakbuhin mo, malawakan yan. Hindi po uubra dyan. Doon sa isang taon lang, Sir Edong, Aurelia Adena, hindi po uubra yung isang taon lang na paghahanda dyan. Kailangan 3 taon. Kaya timing, saktong-sakto yung labas ni Anjo Iliana. Di ba? At pag tayo nanalo rin ng sa Senado, pag tayo po'y nakuha at tumakbo at manalo, kailangan yata mag-apply ka muna kay Sara Duterte. Hindi. Tingin ko, mga kababayan, yung kanyang sinasabing may kabit daw si Tito Sen, mga bossing. No? Siguro yun na yung aplikasyon niya kay Sara Duterte at sa mga DDS. Di ba? Kasi ang mga DDS ganyan Simple lang maging DDS, mga kababayan. Ang requirements lang po dyan lumunok ka ng mga kandidato gawin mong bayani yung mga biglaang nagpasikat, no? Tapos, sasabihin mo, tumakbo ka ng senador. Ganun po sa mga DDS. Si Morales, pinapatakbong senador. Anak ng toko na yan. Yung sa Pideyalik. Sino pa ba yun? Si Maharlika. Kailangan po kayo ng bayan. Tumakbo po kayo, senador. Sino pa? Si Roque. Tumakbo senador, talo. Yung si yung si amoy puke na yung sorry. Amoy kape na po, sabi ko, amoy kape na po. Yung yung USB na sinasabi.
kasi malapit po sa akin yung kape, mga kababayan, kaya sorry, no? Amoy yan. Oh, amoy kape na po, mga kababayan, yung USB, pinapatakbo din senador. Oh, di ba? Kiko Barsaga. Oh. Ganyan mga DDS, simple lang ho dyan. Pagka ikaw nagsalita against Bongbong Marcos, wala kang patunay o may patunay ka o may kaso lahat to walang patunay eh. 'Di ba White Tiger? Lahat to walang patunay eh. Basta sinabi mo against ka kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez, pasok ka na sa DDS. At pag ikaw ay sikat, kilala, senador ang ipapatakbo sa inyo ng mga DDS. Ganyan. Si Anjo Iliana, kaso nadismaya po yung mga DDS doon sa doon sa sinasabi niyang may kabit-kabit si Tito Soto. Ayun. Baka hindi iboto. Ay ipaglalaban ko rin po na ibalik dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po yung mga linyahan ng mga tatakbong mga DDS. So, expect nyo na po yan sa 2028, mga kababayan. Expect nyo na po yan. Lahat po ng malilinya, no? Doon po sa mga kandidato ng mga Duterte, expect nyo, yan ang gagamitin nilang plataforma de gobyerno. Iuuwi ko si dating Pangulong Duterte. Hindi ako papayag na hindi umuwi si Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte. Gagamitin ho nila yan. Miski ho, yung si Inday Sara Duterte, iuuwi ko ang dating Pangulo pag ako ang naging presidente. Ganyan din po ang sasabihin niyang mga yan. No, magiging po nila yan? Magiging motto po nila yan. Evangeline Sanchez, ay, may hawig kami. Andrew, sabi. At kung pwede, house arrest na lang siya sa Davao. Yun po yung yung interim release nga, hindi na pinayagan. Ikaw pa, house arrest pa sa Davao. Sorry, sir. Mukhang bumalabs po yan. Sila Bongo, sila Bato de la Rosa, hanggang ngayon, hindi pa din nila magawang maiuwi ang dating Pangulo. Vice-Presidente, pabalik-balik, pasigaw-sigaw doon sa ICC. Hanggang ngayon, hindi pa din naiuwi ang dating Pangulo. Ikaw na baguhang magiging senador. Kung papalarin at iboboto ka ng mga DDS, uuwi mo si dating Pangulong Duterte. Sorry, sir. Wala. Mukhang sa panahon ng 2028 bago mag-eleksyon, siguro sa sobrang iniisip ng mga DDS, dami nang nangako sa atin, iuuwi si tatay, wala naman natupad. Wala to, baka ginagamit lang ni Anjo itong iuuwi si tatay, iba na lang iboto natin. Di ba? Sabi ni Leijin, no way! Another Robin Padilla na naman sa Senado, wag kami Anjo. Correct. Aking message sa taong bayan. At sana ay tanggapin ako ng Partidong Duterte. Mukhang kulang yung mukhang kulang yung pagpapasikat mo sa mga Duterte. Di ba? Mukhang di pasado kasi nandun ka na sa climax eh. Sasabi, Tito Sen, gusto mo sabihin ko yung kabit mo? Nagkasabay pa kayo ni Bossing Vic? Gusto mo sabihin ko? Bigla kang bumwelta eh. Bigla mong sinabi yung kabit si Rudolph eh. Ang gusto niya mga yan, yung talagang rektahan, dire-diretso ka. Kahit ngongo ka pa, ibang mong kung ano-ano iasabi, ibang mong wala naman iaiwa, ibang mong, kahit ngongo ka ba, ang up ka na GGS. Diba? Sabi ko, wala silang pake. Basta, ang sasabihin, laban kay Bongbong Marcos, ongo na. Hindi maintindihan yung inaamin mo. Ang up nga ang DGA. DGA na agad. Di ba? Kaso biglang bumwelta mga bossing. Itong si Anjo Iliana.
Si Rudolph na lang daw ho yung kabit ni Tito Soto. Hindi matutuwa yung mga DDS diyan. Sabi ni Bengue, hala bad ka diyan. Hindi ho, sabi siya hala ka bad diyan. Hindi, totoo, maniwala kayo kahit ngungu tanggap diyan sa DDS, no? Tagapagsalita pa. Tumakbo man ako, senador o hindi, ay susuportahan ko po ang Team Duterte simula ngayon hanggang sa 2028. Ako po, sinabi ko kanina kay OG Diaz, sumuko na ako. Sa sumuko? Anong kaso mo? Doon yung natulpo kayo? Yung ba? Hindi, wala. Ba't ka susuko? Sa gobyerno ngayon, sinukuan na yung gobyerno, sabi niya. Oh, bakit? Kasi si Jinggoy yung naimbestigahan ngayon. Kaya suko ka na. Ayaw maimbestigahan yung nagbigay ng trabaho. Matagal akong umasa, baka sakaling magbago pa, pero sabi ko, sumuko na ako. Hindi, kailangan ipaliwanag mo kung ano yung kailangan ipaliwanag mo ano yung sinukuan mo. No? Bilang influencer, bilang artista, magsasalita ka dyan, kailangan malinaw sa mamamayang Pilipino yan. Bakit sumuko o bakit sinukuan ni Anjo Iliana ang gobyerno ng Pilipinas? Kailangan magpapaliwanag ka dyan. No? Ano yung ini-expect mo? Ano yung patuloy pa din na ginagawa ng gobyernong ito na kinaayawan mo? Pero kung ganyan, wala na po, sumuko na po ako, ayaw ko na po sa gobyerno, iiwanan mo yung mga viewers mo ng ganyan. Hindi kompletos, Ricardos. Parang generic lang yan. Diba? Sabi ni Mary Joy Morante, wag nang dagdagan mga artista na senador. Alam nyo ho, kung sakali na wala ng sumunod na artista na mga politiko, ayan ho ay dahil kay Robin Padilla, mga bossing. Ngayon, syempre, magiging basehan, batayan na ho yan, no, mga kababayan, si Robin Padilla ng mga Pilipino. Ay, si Robin Padilla, tingnan mo ngayon, ano ginagawa sa Senado? Kain, lamon, paano-ano lang, pabanjing-banjing lang daw. Oh, di ba? Hindi na maboboto. Tapos ito, yung kalidad pa ng Anjo Iliana sa pagkasenador. Anak ng tokwa na yan. Lalong hindi iboboto. Sabi ni Ginger Cat, Ming Hing Hong, ano yun?